This is Kulay TV. Tahimik na nagpapalakad-lakad ng paulit-ulit si Cindy sa sala ng kanyang bahay habang pinagmamasdan ng paulit-ulit ang kanyang relo. 11:00 na kasi ng gabi at hindi pa umuuwi ang nobyong si Aris. Maya-maya lang ay bigla niyang narinig ang tunog ng susi sa pinto. Agad siyang napatigil sa paglalakad at tumingin sa direksyon nito. Pagbukas ng pinto, tumambad si Aris na mukhang pagod pero may hawak na supot ng bulaklak at isang maliit na kahon. Sorry, late ako. Bungad ni Aris habang inilalapag ang bulaklak sa mesa. 11:00 na, Aris. Saan ka ba kasi galing? Ani Cindy, na halatang naiinis pero may halong kaba sa boses. Ngumiti si Aris ng pilit. Basta, may inasikaso lang ako. Aris naman, 3 gabi ka nang late umuwi. Sana naman maisip mo na may naghihintay sa'yo dito sa bahay. Nag-aalala din ako sa'yo. Saad ni Cindy. Live-in sila ng nobyong si Aris. At 4 na taon na rin ang kanilang relasyon. Kaya naman ang dami na nilang memoryang magkasama. May inasikaso nga lang ako. Ano nga yun? Lintik naman, Cindy, oh. Pagod ako galing trabaho. Tapos bumungaran mo pa ko ng lintik mong bunganga. Napatingin si Cindy kay Aris. Bahagyang nabigla sa bigla ang pagsigaw nito. Pero sa halip na tumigil, mas lalo siyang umalma. Lintik? Bunganga? Wow, Aris! Ako na nga itong nag-aalala. Ako pang masama. Hindi ko pa nga sinasabi yung mga hinala ko eh. Sinisigawan mo na ako. Ano? May tinatago ka ba, ha? Tumikhim si Aris at nag-iwas ng tingin. Tinatago? Wala nga. Pwede bang kalamahan mo muna, Cindy? Kalma? 3 gabi ka nang parang multong biglang sumusulpot sa madaling araw na parang... Napahinto si Cindy nang biglang lumuhod si Aris sa kanyang harapan. Muntik nang mabitaw ni Cindy ang hawak niyang throw pillow. Ano na namang drama to, Aris? Biglang nilabas ni Aris ang malit na kahon mula sa kanyang bulsa. Eto kasi. Sigaw niya, halos nanginginig pa ang kamay habang inaabot yun kay Cindy. Napanganga si Cindy habang nakatitig sa maliit na kahon. Tumango-tango si Aris. Nagmamadaling buksan yon at tumambad ng isang susi. Seryosong tinitigan ni Cindy ang susi na parang hindi sigurado kung matutuwa ba siya o maiinis. Susi? Aris, seryoso ka ba? Akala ko sing-sing na yan. Hoy, ano bang iniisip mo? Natatawang reaksyon ni Aris, sabay kamot sa ulo. Susi ng bagong kotse natin to. Ilang buwan ko nang pinag-iipunan para sorpresahin ka. Kaya ako late lagi. Inaasikaso ko to. Napalitan ng pagkagulat ang inis ni Cindy. Kotse? Aris, hindi naman natin kailangan ng kotse ngayon. Alam ko. Pero naisip ko rin na deserve mo to. Deserve natin to. Para hindi ka na magtiis sa pagko-commute araw-araw. Sorry kung nag-alala ka. Pero sana ma-appreciate mo kahit paano. Napabuntong hininga si Cindy, pero hindi niya mapigilan ng isang ngiti. Kotse pala eh. Pero dapat sinabi mo na lang para hindi ako dito nagmumukhang baliw kakaalala sa'yo. Natawa si Aris at hinila siya papalapit. Pasensya na, babe. Next time bibili na lang ako ng singsing. Napailing si Cindy habang pilit pinipigilan ng ngiti. Ikaw talaga? Seryoso? Kotse muna bago singsing? Baka baliktad ang priorities mo, ha? Hoy, praktikal lang ako. Sagot ni Aris. Nakangiti pa rin habang hinahawakan ng magkabilang balikat ni Cindy. Ayoko kasing lumuhod sa harap mo nang walang matinong plano eh. Ayoko rin magmukhang promissory note ang proposal ko. Ha, ganon. Sumimangot si Cindy, pero halata sa boses niyang pagtitimpi ng tawa. O sige, paano na to? Kotse na lang bang commitment mo sa akin?
Paano yung 4 na taon nating relasyon eh? Magiging road trip na lang? Biglang nagseryoso si Aris at niniligay ang kamay niya sa balikat ni Cindy. Babe, joke lang lahat yun. Alam kong minsan nakakainis ako. Pero tandaan mo, ginagawa ko to dahil gusto kitang bigyan ng magandang buhay. Gusto kitang maging masaya. Hindi nakapagsalita si Cindy dahil naantig siya sa sinabi ng nobyo. Pero bago pa maging sobrang emosyonal ang lahat, biglang tumikhim si Aris. Pero promise, next dito sing-sing na talaga. At hindi na ako tatagal ng 3 gabi sa overtime ulit. Pangako yan. Napahalakhak si Cindy. Abay dapat lang no? Binatukan niya si Aris ng mahina bago yumakap ng mahigpit. Kung hindi, ako mismong kukuha ng kotse at ibebenta para pambili ng sing-sing. Natawa si Aris at niyakap siya pabalik. Deal. Pero ikaw ang magdadrive sa unang road trip natin ha. Dahil doon ay nawala ang lahat ng alalahanin ni Cindy. Napalitan to ng saya habang niyakap-yakap niya si Aris. Ang sweet mo pala minsan ano? Biro niya habang humihiwalay sa yakap at hinila si Aris papunta sa sofa. Pero, seriously Aris, thank you. Hindi ko ine-expect na gagawin mo to para sa akin. Minsan lang ba? Grabe ka naman. Ang dami kong points ngayon. Dapat dagdag pogi points na to, no? Natawa si Cindy habang umupo sa kaning tabi. Oo na, pogi ka na ulit. Pero next time, mag-update ka naman kahit papano. Hindi yung para akong nasisiraan ng bait kakaisip kung saan ka na napunta eh. O sige na babe. Next time, bibigyan pa kitang GPS tracker para sure ka kung nasan ako. Aba, lokohan na naman ha? Sabay kurot kay Aris sa tagiliran. Aray, joke lang, ano ba? Hirit ni Aris habang tumatawa. Pero sa kabila ng tawanan nila, kapwa nilang ramdaman ang init ng pagmamahalan na hindi mapapantayan ng anumang alitan. So, kailan natin ito makikitang kotse? Ready na akong mag-road trip. Bukas na bukas, babe. Pero ikaw ang maglalagay ng stickers ha. Gusto kong may pangalan natin sa gilid ha. Ikaw talaga, Aris. Pero, sige na nga. Basta ako ang pipili ng playlist ha. Natatawang nag-high five ang dalawa. Sabay balik sa yakapan. Tuloy nang nawala ang tensyon. At sa halip, napalitan to ng kilig, tawa, at bagong plano para sa kanilang relasyon. Nagpatuloy ang kanilang buhay at relasyon, pero isang gabi, ganoon na lamang ang gulat ni Cindy nang dumating si Aris na nagdadabog. Hindi pa man nakakapagsalita si Cindy, ay binagsak na ni Aris ang kanyang bag sa sahig at padabog na nakaupo sa sofa. Anong nangyari, babe? Nag-aalala niyang tanong rito. Hindi ako na-promote. Lahat ng effort ko, overtime, lahat ng pagod wala. Ang na-promote, yung linti kong kasama sa trabaho na mas madalas mag-break kaysa magtrabaho. Sigurado ka bang mas deserving ka kaysa sa kanya? Tanong niya na maingat ang tono para hindi makadagdag sa inis ni Aris. Of course, I know I'm better. Ako lagi ang nagtatrabaho ng sobra. Tapos siya, magaling lang sa PR. Paano naging patas yun ha? Aris, minsan kasi hindi lang performance ang tinitingnan. Alam mo yan, baka may ibang dahilan. Huminto si Aris at tumingin kay Cindy. Dahilan? Anong dahilan, Cindy? Dahil sip-sip siya? Dahil magaling siyang magpabango ng pangalan sa mga boss namin? Ganun na lang? Aris, kalma. Naiintindihan ko yung frustration mo. Pero baka kailangan mong kausapin ng boss mo para malaman ang totoo. Hindi maganda kung magpapadala ka lang sa galit. Natahimik si Aris, saka hinilot ang kanyang sentido. I just feel useless. Parang hindi sapat lahat ng ginagawa ko. Hinawakan ni Cindy ang kamay ni Aris. Hindi ka useless. Ang dami mo nang nagawa, Aris. Baka ito lang pagkakataong kailangan mong gamitin para mas pagbutihin pa. Tumango si Aris,
kahit hirap pa rin siyang tanggapin ang nangyari. Salamat, babe. Pasensya ka na at nadamay ka pa sa stress ko. Okay lang. Ngayon ang kailangan mo lang gawin, mag-relax. Kumalma naman si Aris matapos ang ilang sandali ng paghinga ng malalim. Hinigpitan niyang hawak sa kamay ni Cindy at tinitigan ito. Pasensya na, babe ah. Hindi ko sinasadyang madamay ka sa bad trip ko. Ngumiti si Cindy, saka pinunasan ng pawis sa noo ni Aris gamit ang isang tissue. Okay lang, babe. Okay lang naman magalit at ma-frustrate eh. Pero next time, idaan mo na lang sa kwento, hindi sa pagdadabog. Parang magigiba yung sahig natin eh. Biro niya rito. Nagpakawala ng buntong hininga si Aris at bahagyang sumandal sa sofa. Alam mo, Cindy, ang swerte ko na nandyan ka palagi. Ikaw lang yata ang nagpapakalma sa akin kapag ganito eh. Naks, ang sweet naman. So, anong plano mo bukas? Napaisip si Aris at tumingin sa kisame. Siguro kakausapin ko si boss. Gusto kong malaman kung ano talagang dahilan. At kung may kailangan akong baguhin, gagawin ko. Yan ang gusto ko sa'yo. Ang mahalaga hindi ka sumusuko. Pero bago ka magplano ng career moves, gusto mo bang magpahinga muna? May niluto akong adobo. Paborito mo. Biglang lumiwanag ang mukha ni Aris. Talaga? Paborito ko nga yan. Tumayo si Cindy at hinila ito papunta sa kusina. Sige na, kain na tayo. Hindi mo masusolusyonan ang problema mo ng gutom. Habang kumakain sila, napawi ang bigat ng araw ni Aris. Napalitan to ng pag-asa at saya dahil kay Cindy. Ngayon, handa na siyang harapin ang bukas ng may bagong pananaw. Ngunit ang akala ni Cindy na magiging maayos ang mood ng nobyo matapos itong kausapin ng kanyang boss kinabukasan, pero mas lumala pa. Sinubukan ng dalagang kausapin to, ngunit pinagtataasan lamang siya ng boss nito. Lagi na itong bad trip. Tamad pumasok ng trabaho at hindi na sweet sa kanya. Ang dati niyang masayahing nobyo ay naging tahimik at iritable. Kahit anong lambing ang pangungulit niya, tila wala na itong epekto. Aris, ano ba talagang problema? Tanong ni Cindy isang gabi habang nagluluto ng hapunan. Hindi naman pwedeng araw-araw kang ganyan. Hindi ka na pumapasok. Halos wala ka nang ginagawa. Pwede ba, Cindy? Huwag mo na akong tanungin ng paulit-ulit. Alam mo nang sagot. Wala akong gana dahil wala na akong silbi sa trabaho ko. Tumigil si Cindy sa paghahalo ng niluluto at binitawan ng sandok. Napatingin siya sa nobyo at halatang nasaktan. Aris, hindi mo kailangang ilabas sa akin ang galit mo. Ako na lang ba ang laging pasensyosa rito? Hindi mo ba napapansin na nasasaktan na rin ako? Hindi mo kasi naiintindihan, Cindy. Hindi ka naman nasa posisyon ko eh. Alam ko, Aris. Alam ko rin hindi ko naiintindihan lahat. Pero hindi mo ba nakikita, ha? Hindi mo ba nakikita na sinusubukan kong damayan ka? Hindi ako ang kaaway mo dito, okay? Ako yung andito para sa'yo. Sandaling natahimik si Aris, pero imbis na humingi ng tawad, napailing ito at bumalik sa sofa. Hayaan mo na lang ako, Cindy. Pinilit ni Cindy huwag umiyak habang nagpatuloy sa pagluluto. Pero sa loob-loob niya, nagsisimula na siyang magtanong kung kaya niya pa ba nilang nampasan ang pagsubok na ito. Nalulungkot si Cindy sa nangyayari sa kanyang nobyo, kaya naman hindi na siya nagdalawang isip na pumunta sa kumpanyang pinagtatrabahuan ni Aris at kausapin ang CEO. Suot ang paborito niyang smart casual outfit, dumiretso siya sa opisina ng kumpanyang pinagtatrabahuan ng nobyo. Pagdating sa reception, isang matari ng sekretarya ang humarang sa kanya. Ma'am, may appointment po ba kayo? Tanong nito habang nakataas ang kilay. Wala, pero importante to. Kailangan ko makausap si Mr. Shanver. Napatingin ang sekretarya sa kanya, mula ulo hanggang paa, na halatang minamaliit siya.
Ma'am, hindi po kasi tumatanggap ng walk-ins ang CEO. Pakiusap umalis na po kayo bago po ako tumawag ng security. Huminga ng malalim si Cindy pero hindi siya umatras. Hindi ako aalis hanggat hindi ko siya nakakausap. Tumayo ang sekretarya. Waring tatawag nga ng security pero sa isang mabilis na galaw, agad dumiretso si Cindy sa pinto ng opisina ng CEO. Ma'am, hindi kayo pwedeng Sigaw nito pero huli na. Binuksan ni Cindy ang pinto at tumambad sa kanyang isang eleganteng opisina na halos kumikinang sa kaayusan. Sa likod ng malaking mesa, nakaupo si Chandler, ang CEO. Matangkad, gwapo, at halatang sanay sa striktong pamamalakad. Kunot noon yung pinagmasdan ng babaeng hindi niya kilala. Who are you? And why are you in my office without an appointment? Malamig nitong tanong habang tumatayo. Bahagyang napatigil si Cindy pero naglakas loob siyang sumagot. I'm Cindy. Nobyo ng empleyado niyong si Aris. Kailangan ko pong makausap kayo tungkol sa nangyari sa kanya. Nagtaas ng kilay si Chandler at tumingin si sekretaryang humabol sa loob ng opisina. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, ay nagsalitang muli ang CEO na nakatingin sa kanyang sekretarya. Miss De La Cruz, pakisabi sa security na hindi na kailangan. I'll handle this. Mahinahon niyang utos. Tumingin muli si Chandler kay Cindy. You have exactly 5 minutes. What do you want to say? Napabuntong hininga si Cindy at hinenda ang sarili. Gusto ko lang pong malaman ang dahilan kung bakit po hindi na-promote si Aris. Ay, napakalaking epekto nito sa kanya. At parang nawawala na po siya sa kanyang sarili. Napansin ni Cindy ang bahagyang pagkunot ng noo ni Chandler. You bargained to my office just to ask about an employee's promotion? That's highly inappropriate. Alam ko po. Pero hindi ko na kayang panoorin siyang masira dahil sa nangyari. Alam kong hindi niyo ako kailangang kausapin. Pero sana marinig niyo po ako. Tumahimik si Chandler pero halatang nag-iisip. Sa kabila ng kanyang striktong aura, tila may nakita itong sinseridad sa mga mata ni Cindy. Sige, bigyan mo ako ng katangian ng boyfriend mo na kailangang i-promote. Si Aris po'y matyaga, responsable, at may malasakit sa kanyang trabaho. Laging bukas sa feedback at hindi takot tumulong sa ibang tao. Kahit paminsan hindi siyang pinakamabilis. Pero lahat ng ginagawa niya, tapat. Dahil sa sinabi ni Cindy, ay doon na napatawa si Chandler. So, basically, you want me to promote him for being nice? Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Cindy na bahagyang naguguluhan. Nice doesn't cut it, Cindy. Hindi ako mag-promote ng tao base lang sa pagiging mabait o responsable niya. Ang trabaho sa kumpanya namin ay hindi lamang tungkol sa pagiging good o mabait. Kailangan ng performance, ng results, kailangan ng leadership. Hindi lamang yung laging handang tumulong sa iba. Halos magtago ang puso ni Cindy sa mga salitang narinig. Pero kung hindi dahil sa pagiging tapat at masipag ni Aris, wala kayong magaling empleyado. Ang dami niya pong isinakripisyo para lang sa kumpanya. Hindi pa po ba ito sapat? Gusto ko ng mga taong may vision, Cindy. Mga tao na may drive. Hindi lang yung sumusunod sa agos. I'll say this once. It's not enough. If Aris wants to get ahead in life, he needs to show more than just being good. He needs to prove himself to me, not you. Bumuntong hininga si Cindy. Ang dibdib niya parang humihigpit dahil sa sinabi ng CEO. Ngunit alam niyang may iba pang paraan upang matulungan si Aris. Hindi siya titigil at hindi sa pagkakataong ito. Kung hindi po siya magiging sapat para sa inyo, bakit hindi niyo siya tulungan? Si Aris po ang tipo ng tao na hindi susuko basta-basta. Kung tutulong po kayo, hindi lang siya ang matutulungan, pati po ang kumpanya ninyo.
I'm not here to hold anyone's hand, Cindy. But if you really believe in Aris, I suggest you help him find a way to stand out. At kung hindi ko pa siya matutulungan, Then, he will have to find a way to stand out on his own. tumango naman si Cindy at akma na sanang aalis nang muling magsalita si Chandler. Do you think Aris has what it takes to really stand out? Yes, kasi alam kong may mas malaki pa siyang kayang ibigay at patutunayan niyo ni Aris sa inyo. Salamat sa oras niyo, Mr. Chandler. Aalis na po ako. Pinalawigan ni Cindy at umalis. Habang pinagmamasa ng binatang papalabas si Cindy, ay doon na siya napailing at napangisi. Sa tanang buhay niya, ngayon lamang siya nakakita ng babaeng handang ipagtanggol ang nobyo nito. She's interesting. Nakangising bulong ni Chandler sa kanyang sarili. Nagpatuloy ang buhay ni Chandler at ang pamamahal niya sa kumpanya. Ngunit isang araw, habang nakaupo si Chandler sa kanyang mesa, abala sa mga documented reports, hindi niya inaasahan ang muling pagpasok ni Cindy sa kanyang opisina. Ikaw na naman. Iritableng wika ni Chandler sa dalaga. Opo, Mr. Chandler. At iisa pa rin po ang pakay ko sa inyo dito. Tumayo si Chandler at tinitigan ng babae sa kanyang harap. Hindi siya makapaniwala sa lakas ng loob ni Cindy. Look, paano mo gustong matulungan siya kung hindi naman siya nagsusumikap? Tulungan niyo naman pong empleyado mo, sir. Wala pong gumugulong oras para magpaliwanag sa kanya kung ano ang kulang. Hindi po siya tamad. Hindi siya pabigat. Sana makita niyo yun. Tahimik na tumingin si Chandler kay Cindy at ilang segundo rin ang lumipas bago siya nagsalita. Miss, kung yun ang ginagawa ng boyfriend mo, di sana nakikita ko na yun, di ba? Girlfriend ka niya, yes. Pero ako ang boss niya. Ako ang nakakakita ng performance niya when it comes to work. Kaya kung hindi siya na-promote, don't you think may kulang talaga sa kanya? Ano nga po yun? It's on him to find out. Now umalis ka na sa office ko. And please next time, huwag kang papasok basta-basta. Hindi. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakukuha ang sagot na gusto ko. Napatiimbagang si Chandler ng mga sandaling yun. Bilib siya sa katapangang pinapakita ni Cindy. Ngunit hindi niya gusto na para bang nawawalan to ng respeto sa kanya. Gayong siya ang CEO ng kumpanya. Okay, fine. I'll give him one more chance. But it's on him now to prove he deserves that promotion. But don't thank me yet. He has to prove it. And besides, may kondisyon ako sa'yo. Umangat naman ang tingin ni Cindy. Anong kondisyon, Mr. Chandler? Gagawin ko. Sagot ni Cindy na medyo kinakabahan ngunit may paninindigan sa kanyang tono. Ngunit bago pa man magkaroon ng pagkakataon si Chandler na magpatuloy, nakita ni Cindy ang pilyong ngiti nito na para bang may mali siya. Ang mga mata ng binata ay kumikislap at tila tinutukso siya nito. I want your body. Nanlaki ang mga mata ni Cindy at sa isang iglap, nagbagong ekspresyon ang kanyang muka. Ngunit pilit siyang ngumiti habang dahan-dahang humakbang palapit sa binata. Nang makalapit, ay kunwari pa siyang may ibubulong dito, ngunit sa halip na magsalita, bigla niyang inangat ang kamao at sinuntok si Chandler sa ilong. Ah! Sigaw ni Chandler habang napaatras at hawak ang dumudugo nitong ilong. Bastos na CEO! At isa lang sasabihin ko ngayon. Hindi ko pinagsisisihan na ginawa ko yan. Sinasabi mong may kulang si Aris? Ha? Baka ikaw ang kailangan ng pagbabago, hindi si Aris. Hindi makapagsalita si Chandler at nanatili pa ring hawak ang kanyang ilong. Manya ka! Huling sigaw ni Cindy at nagmamadaling lumabas ng kanyang opisina. Nang makaalis ang dalaga, ay hindi maipaliwanag ni Chandler kung bakit siya napangiti ng maluwang. Well, okay. I guess I deserve that. Natatawang bulong niya sa kanyang sarili. Kasunod niyon
ay ang pagpasok naman ng kanyang sekretarya at nagulat dahil nagdurugong ilong ng kanyang boss. Mr. Chandler, what happened to you? I'm fine, Kara. Just a little misunderstanding. Wika niya habang isa niyang kamay ay pinapahid ang dugo mula sa ilong gamit ang tissue na inabot ni Kara. Tinutukso ko lang si Cindy. Nagbiro. Tapos, ayun. Tumawa si Chandler na parang wala lang. Pero hindi pa rin maitago ang pagkadismayado sa nangyari. Siguro sir, next time, huwag na muna kayong magbiro sa kanya. Lalo na't para siyang tigre eh. Seryosong seryoso. Yeah, well, lesson learned. Anyway, kuhanin mo nila ako ng gamot doon. At ako nang bahala sa sarili ko. Yun naman agad ang ginawa ng kaning sekretarya. Kahit masakit ang ilong ng binata, ay natatawa at namamangha pa rin siya sa tapang na pinapakita ni Cindy sa kanya. Habang ang araw ay unti-unting lumulubog at ang liwanag ng hapon na nagsimulang magdilim, si Chandler nagmamaneho na pauwing mula opisina. Habang nasa biyahe, ay ganoon na lamang ang gulat niya nang makita niya si Aris sa isang kanto na may kahalikang ibang babae. Hindi niya alam pero agad niyang naikuyom ang kamao sa nasaksihan. Parang isang bombang sumabog sa kanyang isipan. Bukod sa nagagalit siya sa mga manloloko, nasasaktan din siya para kay Cindy na halos magmukha ng desperada para lamang ipaglaban ang promotion niya. Bastardo. Bulong ni Chandler sa kanyang sarili habang nanatiling nakaupo sa loob ng kanyang kotse. Maya-maya pa'y nagpasya si Chandler na umiwas na lang. Hindi niya tinangkang lapitan si Aris. Hindi niya tinangkang makialam. Bagamat ang mga mata niya ay nagliliyab sa galit, pinili niyang hindi ipakita ang sarili at maghintay nilang na matapos ang eksena. Baka mas mapabuti pang sitwasyon kung si Cindy na mismong makakaalam. Pinaandar muli ni Chandler ang kanyang sasakyan at nagmaneho palayo. Dumaan ang ilang araw at hindi na kayang itago ni Chandler ang inis at galit kay Aris. Tuwing nakikita niyang lalaki sa kumpanya, ay parang may init na sumisirit mula sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan kung bakit siya apektado ng gano'n. Pero ang tanging naiisip lang niya ay ang kasalanan ni Aris kay Cindy. Bahala sila. Hindi ko naman problema yun eh. Bulong ni Chandler sa kanyang sarili habang abalas ang mga papel sa kanyang desk. Poor Cindy. Ang taong pinaglalaban niya. Niloloko lang. Ngunit hindi niya natapos ang kanyang iniisip nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina at pumasok si Cindy. Hawak-hawak ng sekretary niyang si Kara. Handito ka na naman? Tanong ni Chandler na may matalim na tono sa boses. Miss Cindy, umalis na po kayo. Kung ayaw niyong tumawag po ako ng security guard. O si Aris, total nasa pwesto niyo sa baba. Sabi ni Kara kay Cindy. Tiningnan naman ang masama ng dalagang sekretary ni Chandler sa kanagsalita. Huwag kang magkakamaling sabihin kay Aris na andito ako kung ayaw mong masampulan. Matapang at tiyak na wika nito na nagpasabog ng tawa kay Chandler. At ikaw, kailangan nating mag-usap ulit. Wika ni Cindy na may matalim na tingin kay Chandler. It's okay, Kara. Umalis ka na. I'll handle this. Utos ni Chandler kay Kara na agad naman itong sinunod. Nang makaalis ito, nagsalitang muli ang binata. Okay. Wala nang sagabal. Sabihin mo na kung ano bang balak mong sabihin. Seryoso namang tinitigan ni Cindy ang binata. Pumapayag na ako sa kondisyon mo. Nagulat si Chandler. Hindi niya alam kung anong reaksyon ang ibibigay. Ha? Pumapayag ka? Tanong ni Chandler na halos hindi makapaniwala. Para bang hindi tumago sa kanyang utak ang ibig sabihin ng mga salitang yun. Oo, gagawin ko ang kondisyon mo. Habang binibitaw ni Cindy ang mga salitang yun, ay hindi niya rin maipaliwanag kung anong nararamdaman niya. Ang tanging sigurado lamang siya ay ang pagmamahal niya kay Aris at ang tanging dahilan
kung bakit siya pumayag sa kondisyon ni Chandler ay para matulungan si Aris na makamit ang promotion na matagal nilang pinapangarap. Si Chandler naman, bagamat nagulat, ay hindi na rin nagdalawang isip na tanungin si Cindy. Are you sure about this, Cindy? I mean, I was just kidding. Oo, seryoso ako. At kung nagbibiro ka lang, ako hindi. Kasi ako, handa akong gawin ang lahat para kay Aris. Natahimik bigla si Chandler. Hindi niya lubos na aakalaing handang isuko ni Cindy ang sarili para lamang sa kanyang nobyong cheater. Napatiimbagang siya, lalo na nang makita niyang nilak ni Cindy ang pinto at nagsimula ng tanggalin ang botones sa kanyang suot na damit. Anong ginagawa mo? Tanong ni Chandler. Doing you a favor. Ano, aatras ka na? Naduduwag ka na ba? Look, hindi ako ganung klaseng tao. I'm not doing it para lang pagbigyan ka sa gusto mo. So ibig sabihin ba niyan, wala kang isang salita? Mga duwag at bakla lang ang gumagawa nun? Hindi ako duwag. Bakla. Baka bakla ka. Umigting ang panga ni Chandler nang marinig yun. Kaya naman mabilis nang nilapitan si Cindy at sinunggaban ng isang mapusok na halik. Iilang botones na lamang ang natitira sa damit ng dalaga, kaya naman si Chandler na ang nagtanggal noon. Si Cindy naman ay hindi malaman kung bakit parang gustong-gusto niya ang marahas na paghalik ni Chandler sa kanya. Wala mang pagmamahal ang halik na yon, pero ramdam niyang pagdinasa sa katawan nito dahil yun din ang nararamdaman niya. You want this, huh? Ibibigay ko sa iyong gusto mo. Saad ni Chandler at muling sinakop ang labi ng dalaga. Nang matanggal ang damit pang itaas si Cindy, ay sunod namang tinanggal ang binata ang bra nito. Dahilan para makita niyang naglalaki ang bundok ni Cindy sa harapan niya. Kinapa niya iyon ng ilang segundo hanggang sa hinayaan niyang paglaruan yon ng kanyang bibig. Napalinghing naman si Cindy sa tindi ng sensasyong pinaramdam ni Chandler sa kanya. Hindi na siya berhen, pero kay Chandler lamang niya naramdaman ang kakaibang init at elektrika sa kanyang katawan. Magkahalong kilite at init ang naramdaman ng dalaga, lalo na nang pahigain siya ng CEO sa sofa at tumayo itong muli para hubarin ang kanyang coat. Mas lalo akong naiinitan sa suot ko. Plus the view. Saad ni Chandler kasabay ng pagagat sa kanyang labi. Nang wala na itong damit pang itaas katulad ni Cindy, ay bahagyang napalunok ang dalaga nang makitang naglalakihang muscles nito at ang mga pandesal na para bang bagong bake lamang dahil sa init. Bukod doon, mas lalo pa siyang napalunok nang makitang pantalon nito na may bumubukol sa harapan. Nang matapos, pumaibabaw si Chandler sa kanya at muling pinaglaruan ng dila nito ang kanyang buong katawan. Madami pang ginawa ang binata para lamang kilitiin siya hanggang sa mapapitlag siya nang ipasok na nito ang alaga sa kanyang kuweba. Ramdam niyang sakit niyon na para bang mapipigtas ang kanyang mahal na Maria. Kaya nagsalita siya. Teka, What's wrong? pwede bang huwag mong isagad? Ang sakit Natawa naman si Chandler sa sinabi niyang yun. Miss Cindy, hindi ko pa sinasagad. Kalahati pa nga lang pinapasok ko . Sa sinabi, ay doon na nanlaki ang mga mata ng dalaga. Napapaigtad na nga siya sa kalahati pa lang pinapasok nito. Paano na lang kaya kung buo na? Ngunit sa kabila niyon, napapalitan naman ng sarap ang sakit na kanyang nadarama. Hanggang sa marating na nga nilang rurok at pinagmasdan lamang niyang binata habang nilalabas nito ang puting likido galing sa alaga nitong akala niya isa lamang simpleng ahas, ngunit isang dragon pala sa laki. Pagkatapos ng nangyari sa kanila, isa-isa nang kinukuha ni Cindy at Chandler ang kanilang nagkalat na damit at nagbihis. Bagamat hirap at masakit ang bagong dilig niyang petchay, ay nagawa pa rin niyang tumindig ng tuwid. Nagawa ko ng kondisyon mo, kaya't dapat ma-promote na si Aris. Saad ni Cindy. Hindi naman agad nakapagsalita si Chandler at seryoso lamang tiningnan ng dalaga.
Ganyan mo talaga kamahal si Aris? Na kaya mong gawin ng lahat para sa kanya? Kahit kapalit noon yung sarili mo? Tumagal ng ilang segundo na katahimikan bago nakapagsalita si Cindy. Tumingin siya kay Chandler. Ang mga mata niya ay naglalaman ng tapang at lungkot. Hindi ko kayang makita siyang mabigo, Chandler. Oo, mahal ko siya. At oo, handa akong gawin ang lahat para sa kanya. Kahit na minsan hindi ko alam kung tama ba o mali. Kung ang kailangan niyang mangyari makuha ang promotion niya, gagawin ko. Pero hindi ko rin alam kung anong presyo ang kailangan kong bayaran. Kasi kung may isa mang bagay na hindi ko kayang gawin, yun ay masaktan siya. Pero sa ngayon, parang wala na akong ibang magagawa kundi magpatuloy sa labang to. Sa mga salitang ni Cindy, parang tumagos sa puso ni Chandler ang lalim ng pagmamahal na meron siya para kay Aris. Mahal mo siya ng ganun, Cindy? Kaya hindi mo naiisip ang sarili mo? Hindi ko na iniisip yan. Kasi ang mahalaga sa akin, makita ko siyang masaya at matagumpay. Kung sa pamamaraang to makamtan niya yun, gagawin ko. Nagkatinginan silang dalawa ng ilang saglit. Parang nagkakaintindihan, pero parehong may mga tanong na hindi kayang sagutin. Si Cindy na tila naghahanap ng kasagutan at si Chandler na naguguluhan sa nararamdaman niyang hindi kayang ipaliwanag. Kung ganun, sana nga makuha ni Aris ang promotion gusto niya. Pero Cindy, dapat mong malaman na ang pagmamahal hindi lamang tungkol sa pagsasakripisyo. May hangganan din yan. Hindi na lamang umimik pa ang dalaga. Habang papalabas ng opisina, hindi mapigilan ni Cindy ang magpigil ng luha. Ang mga salitang sinabi ni Chandler ay nag-iwan ng matinding epekto sa kanya. At kahit hindi niya aminin, ramdam niyang mailang bahagi ng kanyang puso ang nawawala. Ni hindi na nga siya makatingin sa salamin dahil sa kanyang nagawa. Ngunit sa tuwing naiisip niya si Aris, ay napapangiti naman siya. Kahit na ang lahat ng to'y mahirap at kahit alam niyang hindi siya buo, ang iniisip niya lang ay ang kaligayahan ni Aris. Isang linggo ang lumipas at umaasa si Cindy magiging maayos sa silang dalawa ni Aris. Ngunit bigo siya dahil mas lalo pang naging malamig ang pakikitungo ni Aris sa kanya. Tila ba hindi na siya pinapansin ito. Ang mga gabi nilang dating puno ng tawanan at kwentuhan napalitan ng kalungkutan at distansya. Hindi na siya tinatanong kung kumusta ang araw niya at hindi na siya tinitingnan ng may pagmamahal tulad ng dati. Naramdaman ni Cindy tila may malalim na pader na tinayo sa pagitan nilang dalawa. Hindi rin maiwasan ni Cindy magtampo. Minsan iniisip niya kung sapat na ba ang ginawa niya para kay Aris. Kung talaga bang karapat-dapat siyang mahalin at may pagpatuloy ang kanilang relasyon. Isang linggo ang lumipas mula nang magsimula ang malamig na pagtrato ni Aris kay Cindy. Palaging tahimik ang bahay tuwing magkasama sila. At tuwing magkausap sila, ang usapan ay madalas na uurong. Lalo pang naging mahirap ang sitwasyon nila nang isang araw, mahuli ni Cindy si Aris na may kapalitang sweet messages sa isang secret app. Doon nabasa niyang lahat. Kaya naman kasabay ng pagbilis ng tibok sa kanyang puso, ay ang mga luhang nag-uunahang kumawala. Sakto namang palabas ng banyo si Aris at nakita nitong hawak ni Cindy ang kanyang cellphone. Sino to, Aris? Nagulat si Aris at mabilis nang tinago ang cellphone sa kanyang kamay. Wala yun, Cindy. Wala? Ang sweet nyo sa isa't isa tapos wala? Aris, ilang linggo nang malamig ang pakikitungo mo sa akin. Hindi mo na ako kayang lokohin. Nakita ko ng ebidensya. Hindi nga totoo yan. Wala akong ginagawa. Tamang hinala ka lagi. Tigil mo na yan. Wala ka namang pakialam sa akin, ha, Aris? Lahat ginawa ko para maging maayos ang takbo ng relasyon natin. Kahit dinaig mo pa ang yelo sa pagiging malamig sa akin. Saan ba ako nagkulang, ha? Bakit nagawa mo kang ipagpalit sa iba? Lintik na yun, Cindy, oh. Wala nga. Hindi ako naniniwala. Sino yan? Sino yan, ha? Oo na. Oo na. Aamin na. May iba nga ako. Ano bang pinuputok ng butsi mo dyan, ha? Masaya ka na?
Parang nanghina si Cindy nang marinig yon mula sa bibig ng nobyo. Napaupo siya sa sahig at humagulgol. Doon naman kumalma si Aris at muling nagsalita. I'm sorry. Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa atin. Sa akin, minahal kita, Cindy. Hindi naman tayo tatagal ng ganito kung hindi, diba? Kaya lang dahil sa mga personal kong problema, hindi ko na alam ang gagawin eh. Hindi mo alam? Pero alam mong mambabae? Hayop ka! Lahat ginawa ko para sa'yo! Pasensya na. Wala eh. Nagawa ko na. At hindi ko na rin hihilingin sa'yo na patawarin mo ako. Dahil maski ako, hindi ko rin mapapatawad ang sarili ko. Salamat sa lahat. Huling wika nito at umalis sa kanyang harapan. Ang mga salitang yon ay tulad ng isang matalim na kutsilyo na tumusok sa puso ni Cindy. Parang lahat ng sakripisyo at pagmamahal na inialay niya para kay Aris ay nauurong na lang at ang mga pangarap na binuo nila ay naglaho na parang bula. Dali-dali naman siyang nag-impake at naghanap ng bagong bahay na mauupahan niya. Hindi niya yata maatim na makita pa ang mukha ng nobyo niyang manloko. Mahal niya ito, pero pinangako niya sa kanyang sarili na kapag niloko siya ni Aris, kahit gaano pa siya katagal o kahit gaano pa niya ito kamahal, ay hindi niya na ito bibigyan ng pagkakataong lokohin pa siya muli. Kinabukasan din ay hindi na nakapagpigil si Cindy. Agad siyang nagbihis at nagdesisyong pumunta sa kumpanya ni Chandler. Galit, sakit at pagkabigo ang bumabalot sa kanyang dibdib. Kaya't hindi siya papayag na siya lang ang makaramdam nun. Pagdating ay saktong nakita niya si Chandler sa labas ng office nito, kaya doon na siya huminga ng malalim. Nang makita naman siya ng binata, lalo na ng mumugto niyang mga mata, ay tila ba nakaramdam to ng awas sa kanya. Cindy? Anong nangyari sa'yo? Bahid sa tono nito ang pag-aalala. Nang hindi makapagsalita si Cindy, nilapitan niyang sekretarya. Huwag kang magpapapasok sa office. Kung makailangan ka naman sa intercom mo nalang sabihin. Yes, sir. Cindy, tara sa loob ng office ko. Sad nito't nauna na. Nang makapasok naman silang dalawa, ay doon na tinitigan ni Chandler ang dalaga. So, what is it this? Huwag niyo na pong ipromote si Aris. Dapat po siyang tanggalin sa trabaho niya. Nangunot naman ang noo ni Chandler sa narinig. Bakit, Cindy? Anong nangyari? Tanong niya na hindi maiwasang mag-alala. Kasi nagloko siya. May iba siyang babae. Ang walang hiyang yun. Matapos kong ipagkanulo ang sarili ko para sa kanya, mambababae siya. Nang marinig ni Chandler ang lahat ng to, ay hindi siya nakapagsalita agad. Habang nagsasalita si Cindy, ramdam ni Chandler ang bigat na nararamdaman ng babae. Nakita niyang pusong wasak na hindi kayang itago. Nang magsimulang umiyak si Cindy sa kanyang harapan, ay hindi na kayang pigilin ni Chandler ang kanyang nararamdaman. Inabot niya ang mga braso nito at niyakap siya ng mahigpit. Shh, it's okay. It's not your fault kung gago lang talaga siya. Actually, nakita ko siya once na nakikipag-makeout sa ibang babae. Pero hindi ko sinabi sa'yo dahil baka hindi mo lang ako suntukin eh. Baka sabihin mo pang sinungaling ako. Isa pa, nakikita ko kung gaano mo kamahal si Aris. Kaya hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo ang nakita ko. Ang mga luha ni Cindy ay patuloy na dumaloy habang yakap siya ni Chandler. Ang bigat ng mga saloobin ni Cindy ay natutunaw sa init ng yakap nito. Alam mo ba, Cindy, kaya hindi siya napopromote. Hindi dahil sa kakulangan, kundi dahil sa kayabangan niya. He thought he deserved everything, but he was too proud to see what really mattered. Lumingon si Cindy sa mga mata ni Chandler. Naiintindihan ko na ngayon. Masyado lang talaga akong bulag na hindi ko naiisip ang sarili ko. Hindi mo kasalanan, Cindy. Binigay mo ang lahat at minahal mo siya ng totoo. Pero hindi siya marunong magpahalaga. Siya ang may problema at hindi ikaw. Salamat, Chandler.
Salamat sa pagiging nandyan. Sabi ni Cindy habang patuloy na dumadaloy ang luha. Huwag mong kalimutan, Cindy. Mabait ka't maganda. Hindi ka dapat niloloko kundi minamahal. Hindi mo deserve ang gantong sakit. Ang mga salitang yon ay parang hangin na dumaan sa puso ni Cindy. Hindi niya inaasahan na may taong magbibigay sa kanya ng gantong comfort at pagpapahalaga sa kabila ng lahat ng dinanas niya. Parang biglang kumalma ang puso niya at ang sakit ay nagsimulang mabawasan. Nang magsalubong ang mga mata ni Chandler at Cindy, tilang oras ay huminto. Walang salita, ngunit ang nararamdaman nila ay mas matindi kaysa sa mga salitang maaaring sabihin. Ang pagkakalapit nila, ang tindi ng damdamin ni Cindy na tila naglalaban sa loob ng kanyang dibdib, ay nagsanhi ng isang hindi inaasahang pagkilos mula kay Chandler. Sa isang iglap, ang mga labi ni Chandler ay dahan-dahang bumaba at hinalikan si Cindy. Isang masuyong halik ang naganap na puno ng pag-unawa, ng pangako, at ng buong pusong pagpapahalaga sa babae sa kanyang harapan. Saglit lamang yun, ngunit ang bawat segundo ay tila naglalaman ng lahat ng saloobin ni Chandler na matagal ang nais iparating. Nang bawiin ni Chandler ang kanyang labi, ay hinilis siyang muli ni Cindy palapit at ito nang humalik sa kanya. Mas matagal, mas malalim at puno ng paninabik. Habang naglalapat ang kanilang mga labi, ramdam nila pareho ang bigat ng mga saloobin na nagbukas ang bagong kabanata sa kanilang buhay. Hanggang sa parehas na nga nag-init ng kanilang mga katawan at namalayan na lamang nilang wala na silang mga saplot. At doon, sa muli, inangkin nilang katawan ng isa't isa. Kung noong unang beses na may nangyari sa kanila ay kay Chandler lahat ng kilos, ngayon si Cindy nang pumaibabaw sa binata at kumilos para mapaligaya ang kanilang mga sarili. Simula noon, hindi malaman ni Cindy kung bakit hindi na mawala sa isipan niya si Chandler. Alam naman niyang mali iyon, nagmumukhang rebound ng binata dahil bago lang silang naghiwalay ni Aris. Ngunit hindi niya mapigilan ang sarili, lalo na nung nagkita silang mismo ni Chandler sa labas ang apartment ng bagong tinutuloy ng dalaga. Bagamat nagtataka, ay hindi niya maiwasang madama ang kakabang init na dumaloy sa kanyang katawan. Anong ginagawa mo dito? Paano mo nilamang dito ako nakatira? Hindi siya sigurado kung galit siya o kung may nararamdaman siyang hindi niya kayang ipaliwanag. Si Chandler na tila walang balak magtakip ay ngumiti ng konti. I find ways. Isa pa, hindi ko kayang pabayaan kang mag-isa, Cindy. Ang sagot ni Chandler ay parang isang hangin na nagdulot ng kilig at magkahalong takot sa puso ni Cindy. Alam niyang maraming hindi tamang nangyari sa kanilang buhay. Ang pagkabigo niya kay Aris at ang pagmamadaling maghanap ng pag-asa mula sa ibang tao. Ngunit hindi kayang itanggi ni Cindy na may kakaibang epekto si Chandler sa kanya. Hindi na siya sigurado kung paano nagsimula ang nararamdaman niyang ito. Pero isang bagay lamang ang sigurado, hindi niya kayang kalimutan ng binata. Hindi pa rin siya nakakasiguro, ngunit hindi rin niya kayang itagong unti-unting pagkakaroon ng damdamin para kay Chandler. Sa mga simpleng salita ni Chandler, nakita ni Cindy ang taos-pusong hangarin nito na maging bahagi ng kanyang buhay. Kahit pa may kalituhan at takot siyang bumangon muli mula sa sakit ng nakaraan. Chandler. Ang pangalan ni Chandler ay halos isang bulong sa labi ni Cindy. Pero naramdaman niyang siya na mismong gumugulo sa kanyang isipan. Hinawakan siya ni Chandler sa mga braso at ang kanyang mga mata ay puno ng saya. Hindi kita pababayaan, Cindy. Andito lang ako para sa'yo. Kaya sana, huwag mo kong itulak palayo. Ang mga salitang yon, kahit puno ng kabiguan, ay nagbigay kay Cindy ng lakas na hindi niya akalain. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi pa siya handa. Hindi pa siya handang magbigay ng buo kay Chandler, lalo na't ang puso niya ay nakakulong pa sa mga alaala ni Aris. Ngunit sa pagkakataong yon,
Nararamdaman ni Cindy na may malit na espasyo ang nagsisimulang magbukas para kay Chandler. At unti-unti, natututo siyang tanggapin ang posibilidad na marahil may bagong simula sa kanyang buhay na mas magbibigay sa kanya ng saya at pagmamahal. Pinapasok niya naman ang binata sa loob ng kanyang apartment. Anong gusto mong inumin o kainin? No thanks. Actually, andito lang ako para sabihin sa'yong... Na? Si Chandler ay tumayo lamang sa gilid ng sala, hindi makatingin ng diretso kay Cindy. Ang mga kamay niya nakatago sa pockets sa kanyang jacket. Tila ba nahihirapan siyang magsalita, kaya't medyo natagilid siya bago naghanap ng tamang mga salita. Well, kasi... sana hindi mo ako i-judge ha. Tumingin siya at nag-iwas ng mata kay Cindy. Gusto ko lang sanang sabihin na hindi ko talaga kayang basta-basta lang magpatalo sa kay Aris. Natawa si Cindy. Medyo naiinis man pero may halong aliw. Ano? Gusto mong sabihin na mas okay ka pa kaysa kay Aris? Hindi ganon. Ano ba talagang gusto mong sabihin? Tanong niya na unti-unting lumapit kay Chandler. Umiling si Chandler tapos nag-angat ng ulo. Alam mo, hindi ko alam kung paano ko sasabihin pero... Ewan ko ba? Basta, hindi ko kayong makita kang ganyan. Basta ayaw kitang maisa habang nasa stage ka pa na nakikipaglaban siya sa nawasak mong puso. Alam mo, isa kang istrikto at tinitingalang CEO. Pero nauutal ka dyan. Huwag mong sabihing in love ka na sa akin. Pabirong wika ni Cindy rito. Paano mo nalaman? So in love ka na nga sa akin? Alam mo, nakakatawa ka. Bakit naman sa akin pa? Hindi na nga ako birhen, di ba? Tsaka, hindi ako dapat para sa'yo. Ang baba na ng tingin ko sa sarili ko eh. Well, sa akin hindi. I find you interesting. At kakaiba ka sa lahat ng mga babaeng nakilala ko. Kasi nga, hindi sila tanga sa pag-ibig. While me... Cindy, hindi ka tanga. Nagmahal ka lang. Well, kung ganon, ikaw na ngayon ang tanga. Kasi marami namang ibang babae dyan eh. Pero dito ka pa rin sa... Hindi na nga natuloy ni Cindy ang ibig na sasabihin nang halikan siya ni Chandler sa labi. Wala akong pakialam. Tanga na kung tanga. Basta mahal kita. That's it. Natigilan si Cindy saglit bago ngumiti at nagsalita. Kailangan ko muna mag-isip. Salamat. Isang linggo ang lumipas mula nang magkausap sila. Araw-araw ay may mga simpleng paraan si Chandler para magpakita ng kanyang malasakit kay Cindy. Tinutulungan siya nito sa mga trabaho sa opisina. Inaalagaan siya sa mga maliliit na detalye. At paminsan-minsan, nagdadala pa ng mga paborito niyang pagkain. Isang hapon, habang abala si Cindy sa kanyang computer, nagulat siya nang makita si Chandler na lumapit sa kanya. Hawak ng isang maliit na supot ng paborito niyang kape at donut. Hey, sabi ni Chandler na medyo kinakabahan. I was thinking, baka gusto mo mag-break saglit? Hindi naman aabuti ng isang oras ang break, right? Si Cindy na medyo nagulat ay na-appreciate ang gesture sa ngumiti at tinanggap ang kape. Salamat, Chandler. Sagot niya habang binubuksan ng donut. Matapos kasing tanggalin ni Chandler si Aris sa kumpanya niya at sinabihan din ng ibang kumpanya na huwag tatanggapin ng lalaki, ay pinasok ni Cindy sa kumpanya bilang kanyang sekretarya. Nag-resign na kasi si Cara dahil ikakasal na ito at doon na titira sa ibang bansa. Seryoso ka ba sa mga ginagawa mong to? Parang hindi ka yata napapagod, Chandler ha? Natatawa niyang wika. Well, kung gagawin ko ang mga malilit na bagay na to to make you smile at mapansin mo, then okay na rin sa akin. Natawa si Cindy at hinaplos ang braso ni Chandler. Talaga? Para lang mapansin kita?
Tumitig si Chandler kay Cindy at sa mga sandaling yon, nakita ni Cindy ang mga mata ni Chandler na puno ng seryosong nararamdaman. Kasi, I really want you to notice me, Cindy. Alam ko na matagal ka nang nandyan para sa akin. Thankful naman ako doon. Pero hindi ko alam kung handa na ba ako ulit magtiwala, Chandler. Bumuntong hininga si Chandler pero hindi siya sumuko. I'm not gonna force you. But ever you're ready, I'm here. No pressure. I just want you to know that I care about you. And if you let me, I want to show you how much I love you. Isang malalim na pagtingin ang pinagkaloob ni Cindy kay Chandler. Hindi mo kailangang maging perfect, Chandler. Pero siguro, pag handa na ako, I'll let you know. Ngiti nito. At doon, nagsimula ang mas matamis silang pagsisama. May mga gabing magkasama silang nanunood ng pelikula, nag-uusap ng mga simpleng bagay, at nagsusulat ng mga liham na puno ng mga pangarap at kaligayahan. Si Chandler na tahimik ngunit determinado ay patuloy na pinapakita kay Cindy ang kanyang malasakit at mga simpleng galak na nagpapatibay ng kanilang koneksyon. Lumipas ang isang taon, ay unti-unting napatunayan ni Chandler na seryoso siya kay Cindy. Pinakita niya sa dalaga ang mga simpleng bagay na nagsisiling patunay ng kanyang pagmamahal at malasakit. Mga sorpresa, maliit na pag-aalaga at mga gestures na hindi lang basta pagpapakita ng atensyon kundi ng tunay na pagpapahalaga. Sa mga buwan ng kanilang pagsisama, unti-unti ring natutunan ni Cindy na magtiwala muli at ibukas ang kanyang puso sa bagong relasyon. Kaya naman sinagot niya na rin ang binata. Hanggang isang araw, habang magkasama sila sa apartment ni Cindy, napansin ni Chandler ang wallpaper sa phone ni Cindy. Isang larawan nilang magkasama ni Aris noong mga unang taon ng kanilang relasyon. Hindi napigilan ni Chandler na magsimulang magtampo. Nagmaktol siya at kunwari hindi natuwa. Hey, bakit ba si Aris ang wallpaper mo? Hindi ba dapat ako na? Tanong ni Chandler sabay pout at tumingin kay Cindy na parang bata. Nagulat si Cindy at natawa nang makita ang reaksyon nito. Hala, nagtatampo ka ba? Tanong ni Cindy habang binabaybay ang screen ng kanyang phone. Okay lang yan, Chandler. Hindi ko pa kasi napapalitan . Nostalgia lang. Ha? Nostalgia? Huwag mo kong gawing pangalawa ha. Baka magtampo na ako. Natawa si Cindy at tinapik sa balikat si Chandler. Sige na, change ka na. Sabi niya sabay bukas sa settings ng phone at pinalitan ng wallpaper niya na silang dalawang magkasama. Yan, okay na ba? Ikaw na ang bago kong wallpaper. Ngumiti si Chandler at tinapik niya sa ulo si Cindy. Kasi, ikaw ang pinakamahalaga sa buhay ko, Cindy. Hindi ko gusto na may ibang imahe pa dyan sa phone mo na dapat mo nang kalimutan. I know, Chandler. Tsaka hindi ko naman talaga nakakalimutan si Aris . Kahit papaano naging bahagi din naman siya ng buhay ko. Pero wala na akong nararamdamang pagmahal sa kanya. Dahil ikaw na ang mahal ko ngayon. At mahal na mahal din kita. Sabay si El ang halik dito. At mula noon, naging mas matibay ang kanilang relasyon. Pagkatapos ng isang taon ng masaya at matibay na relasyon, ay hindi na nakapagpigil si Chandler. Alam niyang si Cindy ng babaeng gusto nang makasamang magpakailanman . Kaya't isang gabi, habang nagdi-dinner sila sa isang romantic na restaurant, nag-isip si Chandler ng isang sorpresa. Habang hinihintay nila ang kanilang dessert, tinanong ni Chandler si Cindy. Cindy, alam mo ba kung gaano ka kahalaga sa akin? Tumingin si Cindy kay Chandler at ngumiti. Seryoso ka ba? Alam ko naman yan . Ngunit ang sinabi ni Chandler ay higit pa sa isang simpleng I love you. Binuksan niyang malit na kahon at ipinakitang isang sparkling engagement ring kay Cindy. Kasi gusto ko sanang gawing magpakailanman ang lahat ng to. Will you marry me, Cindy? Napaluha si Cindy sa sobrang saya. Hindi niya inisip na darating ang araw na to
Ngunit ang pagmamahal ni Chandler ay napatunayan niyang buo at tapat. Oo, Chandler. Pakakasalan kita. Sagot ni Cindy habang binabaybay ang luha sa kanyang mga mata. 1 taon ang nakalipas mula sa proposal at ang kanilang kasal ay isang napakagandang selebrasyon ng kanilang pagmamahalan. Puno ng saya at pagmumuni-muni. Ginugol nila ang buong araw sa kanilang mga pamilya at mga kaibigan. Pinagdiriwa ang bagong simula ng kanilang buhay. Habang naglalakad sila sa simbahan bilang mag-asawa, parang nagsimula ang isang bagong kabanata para kay Cindy Chandler. Hindi lang sila mag-asama bilang magkasintahan, kundi bilang mag-asawa na nag-iisa sa kanilang mga pangarap. Pagkalipas ng ilang taon, isang araw dumating ang pinakamagandang balita sa kanilang buhay. At iyon ay ang balitang nagdadalang tao si Cindy. Walang kasing sayang mag-asawa nang makita nila ang kanilang anak. Ang buong buhay ni Cindy at Chandler nagbago. Ngunit sa lahat ng yon, natutunan nilang mas mahalin ang isa't isa. Lalo na sa pagpapalaki sa kanilang anak. Habang pinagmamasin nila ang kanilang anak, na natututo at nagkakaroon ng mga unang hakbang, si Chandler at Cindy ay hindi makapaniwala kung gaano sila kasaya. Ang mga simpleng bagay sa buhay, mga pagngiti, mga halakhak, at ang pag-aalaga sa kanilang pamilya ay naging pinakamahalagang bagay na may kahulugan. Masaya sila sa bawat hakbang ng kanilang buhay. At sa kabila ng lahat ng pagsubok at mga pagkatalo, ang pagmamahal nila ay mas naging matibay at mas matamis. Saksi sila sa bawat araw ng kanilang anak na lumalaki at natututo ng mga mahalagang bagay sa buhay. At sa bawat halakhak at bawat yakap, natutunan nilang mahalin ang isa't isa ng mas malalim at walang kapantay na pagmamahal. The End. Maraming salamat sa pakikinig sa ating kwento ngayong araw. This is Regine here in Kulay TV. Maraming salamat. Amping!